Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1921 hanggang 1930. Naipasa ni Severin ang pagsusulit ng napakabilis na ang lahat ay naiwan sa gulat. Ang espasyo ng Alchemy Tower ay isang simulation na umiral sa sarili nitong espasyo, at ito ay itinatag ng ikalimang pinuno ng sekta ng Grundy Uno Sect upang manatiling hindi apektado ng mga kaganapan sa labas ng tore. Pagpasok sa ikalimang palapag, agad na naging pamilyar si Severin sa susunod na pagtatasa. Ang pagsubok ay kasangkot sa paggamit ng iba't ibang mga spirit beast na materyales upang pinuhin ang 5th grade na mga table task. Ang partikular na uri ng tableta ay ipinaubaya sa pagpapasya ng taong umiinom ng pagtatasa, at walang tinukoy na limitasyon sa oras. Gayunpaman, kailangan niyang gumawa ng hindi bababa sa 1,000 uri ng mga table task. Mas naging seryoso ang ekspresyon ni Severin kumpara kanina. Mas nagiging mahirap sa bawat palapag, at hindi ko akalain na ang palapag na ito ay mangangailangan akong gumamit ng spirit beast material para gumawa ng mga table task. Noong nakaraan, gumagamit lamang si Severin ng mga halamang gamot kapag gumagawa ng mga table task at bihirang nagsasama ng material mula sa mga espiritong hayop. Gayunpaman, itinuring ng mga alchemist sa Blue Realm na mas mataas ang kalidad ng material ng spirit beast kaysa sa mga halamang gamot. Ang energy core, laman, at dugo ng level 5 spirit beasts ay pinahahalagahan ng mga sangkap na alchemical, at ang mas mataas na kalidad ng mga materyales ay maaaring makuha mula sa level 6 o level 7 na spirit beast. Ang mga practitioner ng maraming puwersa at pamilya ay manghuli ng mga espiritong hayop at magpapaligo sa kanilang mga anak sa dugo, sa paniniwalang makakatulong ito sa kanila na magkaroon ng talento. Ang mga espiritong hayop ay isang hamon para kay Severin, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit napakahirap ng mga pagtatasa ng Alchemy Tower. Sa kanyang nalalaman, kahit na ang mga mahuhusay na alchemist tulad ni Celeste ay nahirapan sa pagtatasa ng ikalimang palapag at kailangan ng ilang taon upang magtagumpay. Maging si Emery, na pangalawa lang kay Celeste, ay naipit sa ikalimang palapag. Ang dalawang halimbawang iyon ay nagpakita kung gaano kahirap ang ikalimang palapag ay huminga ng malalim si Severin at nag-cross-leg na posisyon. Tahimik niyang tinukoy ang mga espiritong hayop sa kanyang harapan bilang paghahanda sa paparating na hamon. May isang malakas na determinasyon sa kanyang madilim na mga mata habang ang kanyang mga kamay ay mabilis na inilagay ang mga materyales sa kaldero. Nabigo ang unang pagtatangka, at gayon din ang pangalawa. Matapos ang ilang sunod-sunod na pag-urong, nakaranas si Severin ng isang stroke ng swerte at nagtagumpay minsan. Sa udyok ng tagumpay na iyon, tumaas ang kanyang kumpiyansa, ngunit tumagal ng ilang higit pang mga pagkabigo bago siya nagtagumpay sa paggawa ng pangalawang tableta. Ang mga butil ng pawis ay lumitaw sa noo ni Severin, at ito ay masakit na malinaw na ang pagtatasa na ito ay napakatigas. Sa kabila ng pagiging 5th grade high-rank alchemist, ang pagharap sa pagtatasa ng Alchemy Tower ay nagdulot sa kanya ng pakiramdam na mas mababa. Ang alchemy ay higit pa sa paghahalo ng iba't ibang materyales. Ang isang alchemist ay inaasahan na magkaroon ng isang pamilyar. Ang alchemy sa Blue Realm ay sumasaklaw sa isang malawak na hanay ng mga materyales na hindi limitado sa mga halamang gamot at espiritong hayop. Ang mga natatanging kayamanan ay isinama din. Habang pinupunasan ni Severin ang pawis sa kanyang noo, unti-unting namumula ang kanyang mga mata habang nakatutok ang ekspresyon. Parang may iisang layunin ang nasa isip niya gaya ng sinabi niya. Hindi ko hahayaang masaktan ako ng isang 5th grade pill. Nanatiling nakatutok ang kanyang tingin sa kaldero, at sinusubaybayan ng kanyang kamalayan ang bawat paggalaw ng espiritual na likido sa loob. Mahigit kalahating taon na ang lumipas mula nang pumasok si Severin sa Alchemy Tower. Siya ay walang humpay na nagsagawa ng 900 mga recipe na ginawa mula sa mga materyales ng Spirit Beast, at bawat matagumpay na crafting ay nakakuha ng pag-aproba mula sa tore. Iilan na lang at matagumpay na nalampasan ni Severin ang palapag na iyon. Hindi na kailangang sabihin, ang pagod ay nagsimulang madaig si Severin. Ang kanyang mga duguan na mga mata ay nagkanulo sa hirap na naranasan niya dahil sa kakulangan ng tulog, at ang dating lumalakas na espiritual na kapangyarihan sa ubod ng enerhiya ni Severin ay nabawasan. Ilang dosina na lang.
Baka makaakyat ako sa ika-6 na palapag kung titiisin ko pa ito ng kaunti. Ang pagpasok sa ika-6 na palapag ay mamarkahan ang aking induction bilang isang 6th grade alchemist. Kinagat ni Severin ang kanyang mga ngipin at pinilit ang sarili na magpatuloy. Ipinagpatuloy niya ang pag-aaral ng materyal at nagsagawa ng masusing mga eksperimento upang matiyak ang posibilidad nito para sa paggawa. Lingid sa kanyang kaalaman, ang kanyang mga nagawa ay pumukaw ng labis na pananabik sa labas ng tore. Maraming alagad ang nakasaksi sa tuloy-tuloy na pag-akyat ni Severin sa mga ranggo, at isang malaking pulutong ang nadala sa Alchemy Tower. Ang pangalan ni Severin, na matagal nang nakaukit sa monumento na bato, ay patuloy na umakyat mula sa ika-100 pwesto hanggang ika-4 sa loob lamang ng kalahating taon. 100 Pildores lang ang naghihiwalay sa kanya kay Emery, na humawak sa ika-3 pwesto. Kasabay nito, si Emery ay nakaharap sa kanyang mga pakikibaka sa ika-5 palapag. Nababalot ng pawis, naramdaman niya ang pag-ubos ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang ubod ng enerhiya at nagpahayag ng mapait na ngiti. Isa pang kabiguan. Nasubukan ko na ang 2,000 magkakaibang kombinasyon, at mahigit 900 ang nagtagumpay. Nakakadismaya na gumamit ng mga spirit beast materials sa alchemy. Siya ay nagsisisi. Sa paglipas ng higit sa 5 taon sa ika-5 palapag nang hindi pumasa sa pagtatasa, nakaramdam si Emery ng bahid ng pagkabigo sa kanyang sarili. Ang kanyang natamo ay ang level 6 Supreme Saint, at ang matagumpay na pagsulong sa tore ay magtutulak sa kanya sa 6th grade alchemist sa loob ng kalahating buwan. Iyon ay magiging kwalipikado sa kanya na makipaglaban para sa pangunahing posisyon ng disipulo. Dahil sa kabiguan niyang makumplito ang pagtatasa, iniisip niya kung gaano katagal ang kailangan niya para maging isang 6th grade alchemist. Hulaan ko kailangan kong subukan sa ibang pagkakataon. Bumantong hininga si Emery, piniling bawiin ang sarili mula sa pagtatasa dahil sa kanyang naubos na espiritual na kapangyarihan. Paglabas niya sa Alchemy Tower, nag-usap-usap ang mga tao. Nasa labas si Emery. Siya ay gumugol ng higit sa kalahating taon sa ika-5 palapag at nakakompleto ng ilang dosenang higit pang mga recipe kaysa sa huling pagkakataon. Ngayong nakompleto na niya ang 935 mga recipe, kailangan niya ng higit sa 60 maikli upang umakyat sa ika-6 na palapag. Nagtataka ako kung paano niya ikinukumpara si Severin sa mga tuntunin ng talento. Si Severin ay nakagawa ng higit sa 900 mga recipe sa loob ng kalahating taon, at hindi pa siya nagpakita ng tanda ng paghinto. Hindi dapat husgahan ng isang tao ang isang libro sa pabalat nito. Hindi ko akalain na magiging talentado siya sa attainment at sa alchemy. 10 pills na lang ang layo niya para maabutin si Emery. Aalis na sana si Emery nang marinig niya ang paghahambing nila ni Severin. Ayon sa mga talakayan, umakyat siya sa ika-4 na pwesto sa leaderboard, na matagumpay na napino ang mahigit 900 uri ng mga table tasks. Nagulat siya sa paghahayag, sinuri niya ang monumento ng bato at nakitang-kitang-kita ang pangalan ni Severin sa ibaba niya. Ang unang pwesto ay pag-aari ng ika-5 sect leader, habang ang pangalawa ay si Celeste pagkarating sa ika-6 na palapag. Ang ika-3 pwesto ay kay Emery, na natigil sa ika-5 palapag na may higit sa 900 natapos na mga pills. Sa ibaba niya ay si Severin. Habang binabasa niya ang anotasayon kay Severin, napakunot ang noo ni Emery at nanlaki ang mga mata sa pagtataka. Severin. Ang bagong hinirang na ika-6 na pangunahing disipulo. Nang marinig ang tanong ni Emery, dahan-daang tumango ang isang alagad sa tabi niya at sumagot. Oo, siya yon. Pumasok siya sa Alchemy Tower 6 na buwan na ang nakalipas, at mabilis siyang umuunlad pagkatapos na makapasa sa pagtatasa ng unang palapag. Sabi ng alagad na may paghanga. Ang pag-akyat ni Severin sa mga ranggo ng Alchemy Tower sa nakalipas na 6 na buwan, kasama ang balita ng kanyang tagumpay laban kay Xiam, ay humantong sa parami ng mga disipulo na maging mausisa tungkol sa mga nagawa ni Severin. Bilang tugon, marami pang tao ang nagtipon malapit sa Alchemy Tower, dahil sabik silang masaksihan kung anong uri ng tao si Severin. Naging mabagsik ang ekspresyon ni Emery habang inaabsorb niya ang lahat ng impormasyon. Siya ay tungkol kay Severin mula 6 na buwan na ang nakakaraan nang siya ay tinanggap bilang ika-6 na pangunahing disipulo.
Naiinggit siya sa biglaang pagbangon nito at na-curious siya sa mga kakayahan nito dahil sa exception na ginawa ni Oscar, ang pinuno ng sekta, para sa kanya. Sa kabila ng pagiging isa sa mga kahanga-hangang alchemist ng Sixth Mountain, naniwala si Emery na ang kanyang mga kasanayan ay karibal ng kay Severin. Itinuring niya ang kanyang sarili na hindi gaanong mahusay kaysa kay Celeste sa alchemy, at iniugnay niya ang tagumpay ni Celeste sa konstitusyon ng kagubatan. Isang konstitusyon na taglay ng kanyang pamilya. Ang konstitusyong iyon ay isang element constitution, at tiningnan ni Emery kahit ang pagbangon ni Celeste bilang isang bagay na swerte. Bilang isang 5th grade high-rank alchemist, nakatayo si Emery sa bingit ng pagiging isang 6th grade alchemist. Ang kanyang antas ng pagkamit ay tumugma sa mga piling disipulo, at siya ay nagtataglay ng husay sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang level 6 Supreme Saint. Sa kanyang opinyon, nagkaroon siya ng pagkakataong hamanin ang mga pangunahing disipulo ng sekta. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng mga pangunahing disipulo maliban kay Celeste ay walang anumang alchemical skill. Bilang kababalaghan ng Sixth Mountain, ang kanyang talento ay nagbigay daan sa kanya na gumugol lamang ng 3 taon upang maabot ang ika-5 palapag ng tore. Namanghaman sa bilis ni Severin, hindi naman pananghinaan ng loob si Emery dahil doon. Ang hirap ng ika-5 palapag na kahit isang tao sa kanyang kakayahan ay natigil sa mahabang panahon. Maging si Celeste na may forest constitution ay nangangailangan ng ilang taon upang tuluyang umunlad. Habang tinitingnan niya ang pangalan ni Severin at ang 900 recipe na kanyang ginawa, isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Emery nang mapagtanto niya na wala pang 10 recipe ang kanyang naabot sa kanyang level. She murmured. Kawili-wili. Sinong mag-aakala na ang ating bagong core disciple ay nagpakita ng napakaraming pangako sa alchemy? Bagamat kulang pa lang siya sa 1,000 mark sa kanyang pagtatangka at nakagawa lamang siya ng 935 table tasks, nanatili siyang kumpiyansa na makakaabot sa ika-6 na palapag sa paglipas ng panahon. Si Severin ay nagpakita ng napakabilis na pag-abot sa ika-5 palapag at paggawa ng mga recipe, ngunit ang pag-abot sa ika-6 na palapag ay ibang bagay. Mukhang hindi siya masyadong nag-aalala na maabutin siya ni Severin. Bumalik siya sa Alchemy Tower at mahinahong sinabi. Ang kanyang bilis ay kapuri-puri, ngunit ang bilis ay hindi ang lahat at katapusan. Lahat para sa isa na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa 6th grade alchemist. Sa matibay na fighting spirit sa kanyang mga mata, malinaw ang diretsyong paglapit ni Emery. Kailangan lang niyang panatilihing abot kamay ng taong malapit nang maabutan ang kanyang mga nagawa. Ang isang matagumpay na tagumpay sa 6th grade alchemist ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong hamanin si Severin para sa posisyon ng ika-6 na pangunahing disipulo. Nang bumalik si Emery sa Alchemy Tower, agad na tumingin sa kanya ang mga nakapaligid na disipulo. Babalik siya. Gasp. Marahil ay nararamdaman niya na ang kanyang posisyon ay nasa ilalim ng pagbabanta. Sa tingin ko ay nilalayon niyang linisin ang ika-5 palapag at maabot ang ika-6. Hindi ako makapaghintay upang makita kung sino ang nangunguna sa isa sa paligsahan. Sa muling pagpasok ni Emery sa Alchemy Tower, napansin niyang dumami ang bilang ng mga recipe na naka-annotate sa kanyang pangalan sa stone monument mula sa orihinal na 927 hanggang 928. Ang makitid na agwat ay nag-iwan sa lahat ng mga disipulo sa pagkay-abigla. Maaaring makita ng sino mang matalinong tagamasid na si Severin ay wala pang 10 mga recipe na lampasan si Emery. Kapag ginawa niya, ang kanyang pangalan ay tataas sa pangalan niya, at siya ay magiging ika-3 pwesto sa mga ranggo ng Alchemy Tower. Walang kulang sa pagkamangha at pagkamangha sa mga nakapaligid na alagad. Sa 6 na buwan mula noong pumasok siya sa Alchemy Tower, hindi pa nakarating si Severin sa ika-5 palapag at sinarado niya ang mga nagawa ni Emery sa kanyang pakikipag-ugnayan. Sinadya ng isa sa mga disipulo na ihatid ang balitang iyon kay Emery, ngunit sa labas ng mundo ay pansamantalang naputol pagkatapos niyang muling pumasok sa Alchemy Tower. Samantala, duguan ang mga mata ni Severin na parang adik na dumaranas ng withdrawal symptoms. Habang pinagmamasdan niya ang dumaraming mga recipe ng tableta na inaprubahan ng Alchemy Tower, huminga siya ng malalim at sinabing, "Nagtagumpay ako sa 927 pildores.
Mga 70 pa iyon bago ako umunlad sa ika-6 na palapag at maging isang 6th grade alchemist. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kahirap ang pagtatasa ng ika-5 palapag. Kahit na sa liwanag ng kanyang katayuan bilang isang 5th grade high-rank alchemist, ang kasalukuyang bilang ng 927 mga recipe ng alchemy ay nagsisimula ng magpahirap sa kanya. Ang pagtatasa sa ika-5 palapag ay nagsasangkot ng mga spirit beast na materyales sa halip na tradisyonal na plant-based na materyales, na nangangailangan ng alchemist na isama ang mga katangian ng mga spirit beast sa bawat tableta. Si Severin ay hindi lumaki sa Blue Realm, at naunawaan lamang niya ang pamamaraan ng paggamit ng mga materyales ng spirit beast upang lumikha ng mga table tasks pagkatapos makarating sa Nunto City. Ang paglalakbay na kanyang sinimulan sa loob ng Alchemy Tower ay lubos na nagpalawak ng kaalaman ni Severin tungkol sa alchemy. Natutunan niya ang mga katangian ng iba't ibang mga table tasks, naghinuhan ng mga komposisyon ng tableta, at gumamit ng maraming materyal na spirit beast. Walang sino man ang umatras sa harap ng mga hamon, lalo lamang siyang naging determinado kapag nahaharap sa lahat ng mga hadlang na iyon. Matapos mabawi ang kanyang katinoan, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga pagsisikap at ginamit niya ang kanyang kaalaman upang maghinuhan ng mga bagong recipe ng tableta batay sa kanyang mga naunang insight sa alchemical. Unti-unting nagsimulang magningning ang mapupungay niyang mga mata nang hindi pa nagagawang hitsura ng tiyaga. Ang bilang ng mga recipe sa kanyang harapan ay patuloy na dumami, na inilalapit siya sa target na 1,000 table tasks. Makalipas ang kalahating buwan, halos namumula na ang mga mata ni Severin, at ganap na siyang nagmukhang isang halos baliw na individual. Sa ilang kadahilanan, gayunpaman, si Severin ay masigla sa pananabik at pag-asa, sa halip na pagod. Sa nakalipas na kalahating buwan, sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang mabigat na layunin na gumawa ng 1,000 iba't ibang uri ng mga table tasks. Siyempre, ang kredito ay dahil sa kanyang hindi natitinag na pagpupursage. Sa kabila ng pagkaubos ng espiritual na kapangyarihan sa kanyang energy core, isang tunay na ngiti sa wakas ang bumungad sa mukha ni Severin. Nang makumplito niya ang milestone na iyon, ang paligid ay sumailalim sa isang mabilis at panandaliang pagbabago. Isang boses na huling nakausap niya mahigit 6 na buwan na ang nakakaraan ay umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig. Nakapasa ka sa pagtatasa at maaaring umakyat sa ika-6 na palapag. Matapos makahinga ng maluwag, pakiramdam niya ay natuyo ang enerhiya sa kanyang katawan. Napakahina ang pakiramdam niya, at higit sa kalahating taon ng walang humpay na pag-aalay ang umabot sa kanya. Ang patuloy na pag-igting ng kaisipan ay napatunayang ang pinaka-nakakapagod na pagsubok na naranasan niya. Ito ay partikular na mahirap na palitan ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang enerhiya core, dahil ang mga reserba sa loob ng kanyang buong katawan ay naubos na. Kung hindi dahil sa kanyang walang humpay na determinasyon, maaaring matagal na niyang tinalikuran ang hamon sa Alchemy Tower. Sa asensya, ang mismong determinasyon na iyon ang naghatid sa kanya sa ika-5 palapag. Bagamat matagumpay niyang nalampasan ang yugtong ito, hindi naramdaman ni Severin ang pangangailangang agad na umakyat sa ika-6 na palapag. Pagkaraan ng ilang saglit na pahinga, bumangon siya at iniunat ang kanyang mga paa bago kumuha ng pildores na nagpapanumbalik ng enerhiya mula sa kanyang spatial ring. Inubos niya ito, naghintay hanggang ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay halos mapunan, pagkatapos ay tumayo at nagpatuloy sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower. Kasabay nito, sa kabilang panig, si Emery ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkahapo mula sa mga linggo ng walang humpay na pagsisikap. Kitang-kita ito sa mga mata niyang namumula. Matapos ang patuloy na pagpapagal sa loob ng mahigit kalahating buwan, itinaas ni Emery ang kanyang orihinal na bilang na 935 pildores sa 970. 10 na lang ang natitira hanggang sa makumplito ang kanyang pagtatasa at maaari siyang umakyat sa ika-6 na palapag. Sa kasamaang palad, ang matinding pagkaubos ng espiritual na kapangyarihan at matagal na pagkapagod sa pag-iisip ay nag-iwan kay Emery na walang pagpipilian kundi ang umatras. Ang pagod sa kanyang walang humpay na dedikasyon ay naging sanhi ng kanyang pagkatao, at siya ay hindi na kasing ganda niya noon. Dapat kaya kong malampasan si Severin ngayon? Naisip niya sa sarili na may halong pagmamalaki. Sa kanyang tensyon at pagod na estado,
Nakuha niya ang bawat onsa ng lakas at labis na pinalawak ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang maabot ang sandaling iyon. Sa pananaw ni Emery, ito ay isang mataas na utos para sa Severin na lampasan siya pagkatapos ng kanyang mga tagumpay sa kabila ng Alchemy Tower na may kasiyahan at sinabi. Maaaring kapansin-pansin ang iyong natamo, ngunit ang alchemy ay isang ganap na kakaibang laro ng bola. Ako ang kababalaghan ng Sixth Mountain. Maaaring hindi ko kayang pantayan ang talento ni Celeste, ngunit malalampasan pa rin kita. Siya ay ganap na nakakalimutan sa matagumpay na pag-unlad ni Severin sa Alchemy Tower. Nalampasan niya si Emery sa rangkang, opisyal na nakakuha ng ikatlong pwesto sa listahan ng rangkang ng Alchemy Tower. Hindi mabilang na mga alagad ang nakakita sa tagumpay ni Severin, na napansin ang kahangahangang 1,000 matagumpay na mga recipe sa likod ng kanyang pangalan. Mayroon ding isang tala na kailangan niya ng isang kapansin-pansing maikling tagal lamang ng 135 araw upang linisin ang ikalimang palapag. Ang nakakagulat na bilis kung saan naabutan ni Severin ang alchemy prodigy na si Emery ay nag-iwan sa kanila ng pag-iisip kung ang langit ay ang limitasyon para sa kanyang talento. Ang pangalan ni Severin ay nauugnay hindi lamang sa pagiging panganam na pangunahing disipulo. Ito ay kasing kahulugan din ng pagiging isang alchemical henyo. Ang mga alagad sa lugar ay sumabog sa masigasig na mga tandang sa gawa ni Severin. Nagawa niya. Nilinis niya ang ikalimang palapag. Matagumpay na umakyat si Severin sa ika-6 na palapag. Wala sa amin ang umasa na siya ang unang makakarating sa ika-6 na palapag. Nanggigigil akong isipin ang talentong taglay niya. Paano niya nakumpleto ang mga assessment ng ganoon kabilis? Parami ng parami ang mga alagad na nagbigay pansin sa Alchemy Tower mula nang muling pumasok dito si Emery. Alam ng karamihan ang patuloy na kompetisyon sa pagitan nina Emery at Severin sa loob ng Alchemy Tower. Nang magsimulang lumipas ang mga araw, nagtipon ang mga alagad malapit sa bukas na lugar sa Pananabik na inaasahan ang resulta sa pagitan ng dalawang higanteng alchemical. Ang mga tagahanga ni Emery ay nagpakita ng mataas na tiwala sa kanyang mga kakayahan sa simula, at ang bukas na lugar ay naging isang larangan ng digmaan kung saan ang mga taga-suporta ng magkabilang panig ay hindi sumuko sa isa. Habang si Emery ay unang nanguna na may margin na 20-30 na aprobahang mga recipe, si Severin ay hinimok ng matiyagang pagtitiyaga at patuloy na isinara ang puwang. Sa huli, nalampasan niya siya at natapos ang pagtatasa bago niya ginawa. Sa hindi inaasahang pagkakataong iyon, ang mga sumuporta kay Emery ay naiwang gulat na gulat at walang imak. Kasabay nito, handa na si Emery na lumabas ng Alchemy Tower nang huminto siya para mamanghasa kung gaano kalayo na ang narating niya matapos siyang udyukan ni Severin kanina. Kulang na lang siya ng 10 recipe sa 1,000 kinakailangan. Ito ay sapat na upang mabigla ang mga manunood. Tahimik na nagmumuni-muni si Emery. Lumabas si Emery mula sa Alchemy Tower bilang pag-asam ng mga tagahanga niya, ngunit ang nangyari sa kanyang harapan ay isang eksenang hindi niya inaasahang makikita. Sa halip na sumigaw sa pananabik, ang kanyang mga taga-suporta ay nagbigay ng kakaibang tingin sa kanya. May hindi paniniwala, gulat, at simpatiya sa bawat ekspresyon nila. Nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso at nagtanong. May nangyari ba? Nadurog ang puso niya nang tumangala siya sa mga rangkang sa monumento na bato. Nahigitan ng pangalan ni Severin ang pangalan niya, at nakapasok na siya sa ika-6 na palapag ng Alchemy Tower. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang emosyon, napasigaw siya. Paano ito posible? Sa paniniwalang ang 900 recipe ang makakasiguro sa kanyang posisyon sa ikatlong pwesto, nabulag si Emery sa tagumpay ni Severin sa pagtatasa ng ika-5 palapag. Naabot niya sa loob ng 135 araw ang hindi pa rin niya naabot sa kalahating taon. Napaatras si Emery, dahil nabigla siya sa paghahayag at nakaramdam siya ng matinding pagkapagod dahil sa sobrang pagsusumikap sa sarili. Minsang itinuturing na isang kahangahangang katulad ni Celeste, mula noon ay nakaramdam siya ng matinding kawalan ng kapangyarihan. Namutla ang kanyang kutis, at nagtanong. Paano niya nagawang makamit ito? Hindi matiis ni Emery na masaksihan ang pagtanggap niya sa kanyang posisyon, ngunit ang kanyang pagmamataas ay tumama sa kahinaan ng harapin niya ang hindi may kakaila na katotohanan. Noong nakaraan, siya ay pinarangalan bilang Sixth Mountain's Prodigy.
Ang agwat sa pagitan niya at Celeste ay magiging minimal, kung hindi man ganap na wala, kung si Celeste ay walang forest constitution. Ang pagsasalita sa parehong hininga bilang Celeste ay nagbigay kay Emery ng hindi lamang kumpiyansa kundi isang dampi ng pagmamataas din. Lalo itong pinatindi ng hindi mabilang na mga admirer niya. Dahil sa pakikibaka sa loob ng 3 taon nang hindi nakakalusot sa ika-5 palapag, ang balita ng tagumpay ni Severin sa loob lamang ng kalahating taon ay tumama kay Emery sa kabila ng kanyang pagtawa sa mga nakaraang paghahambing sa pagitan nila ni Severin. Bagamat maaaring mahuli siya sa talento sa pagtatamo kumpara sa isang pangunahing disipulo tulad ni Severin, itinuring niya ang kanyang sarili na nagtataglay ng higit na kahusayan sa alchemy. Habang pinag-iisipan niya ang kanyang mga pagkakataon na maging unang makaabot sa 6th grade alchemist at posibleng hinamon pa si Severin para sa posisyon ng pangunahing disipulo, muling pumasok si Emery sa Alchemy Tower na may kaparehong pagpupursage noong nakalipas na kalahating buwan. Dati, nilalayon niyang gamitin ang kanyang kakilakilabot na talento sa alchemy upang mapataas ang bilang ng kanyang crafting recipe sa pagtatasa ng ika-5 palapag. Nalampasan niya ang kanyang mga inaasahan, dahil nakumpleto niya ang 990 at mayroon na lamang 10 bago siya makarating sa ika-6 na palapag. Inaasahan niya na ang tagumpay ay mauuna sa kanya ng higit kay Severin, ngunit ang kinalabasan ay halos hindi niya inaasahan. Habang humihinga siya ng malalim, nagngangalit siya at nagpahayag. Ang aking talento ay higit na mataas kaysa sa iyo. Binaliwala ang kanyang pagod na kalagayan, bumalik siya sa Alchemy Tower at nagpa siyang maabot ang ika-6 na palapag. Iyon lang ang tanging paraan para matubos niya ang kanyang reputasyon bilang kababalaghan ng 6th Mountain, at tumanggi siyang aminin ng ganoon kadali ang kanyang pagkatalo. Matapos mabawi ni Severin ang kanyang espiritual na kapangyarihan, naghanda siyang umakyat sa ika-6 na palapag. Ang espasyo sa ika-6 na palapag ay sumasalamin sa mga nauna, na may mga simulation ng mga table tasks at materyales na nakapalibot sa kanya. Gayunpaman, ang pagtatasa ay higit na mahirap kaysa sa ika-5, bagaman hindi sa paraan na ang ika-5 palapag ay nangangailangan sa kanya na gumamit lamang ng materyal na espiritong hayop. Ang ika-6 na palapag ay walang tiyak na limitasyon sa oras, ngunit ang isa ay kailangang gumawa ng 10 iba't ibang uri ng perpektong 6th grade na table task. Ang paggawa ng gayong mga table task ay isang mahirap na gawain para sa isang 5th grade alchemist na tulad ni Severin. Huminga siya ng malalim at ipinakita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa pag-amin na isang hanggal na subukan ang pagtatasa bilang isang 6th grade alchemist, nagpa siya si Severin na tumuon sa paghahasa ng kanyang karanasan sa alchemical, na nagpa siya siyang gawin ito sa pamamagitan ng proseso ng simulation sa Alchemy Tower. Ang mga materyales at ang kaldero na ginaya ng Alchemy Tower ay kahawig ng proseso ng pagpipino, at bingit ng pagiging isang 6th grade alchemist. Dahil dati nang sinubukang pinuhin ang 6th grade Primus Spirit Pill sa Nunto City, nakatagpo si Severin ng kabiguan dahil sa mga hamon sa pagkuha ng mga alchemical na materyales at hindi pamilyar sa mga 6th grade na table tasks. Ang karanasang natamo sa loob ng Alchemy Tower ay nakikita kahit na ang proseso ng paggawa ay isang simulation lamang. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpino sa isang partikular na tableta sa loob ng Alchemy Tower, maaaring patuloy na dagdagan ni Severin ang kanyang karanasan. Kahit na mabaygo si Severin sa pagtatasa, determinado siyang huwag pabayaan ang isang pagkakataon upang makakuha ng mahalagang karanasan. Umiling si Severin at pinagmasdan ang napakaraming material sa kanyang harapan. Hayaan akong makakuha ng isang pambihirang tagumpay sa 6th grade alchemist bago lumipat mula doon. Muling pinili ni Severin na gawin ang Primus Spirit Pill at gamitin ito bilang avenue para maging isang 6th grade alchemist. Siya ay may limitadong karanasan sa tabletang iyon, pagkatapos ng lahat, at ang bawat nabigong pagtatangka ay nag-ambag sa kanyang pag-unawa sa paggawa ng mga ito. Matapos bumalangkas ng kanyang plano sa laro, nakita niya ang mga materyales at maingat na sinunod ang mga hakbang. Para sa kanyang unang pagtatangka, isa-isa niyang itinapon ang mga materyales sa kaldero, ngunit umungal ang kaldero at nagbuga ng itim na usok senyales ng isa pang kabiguan. Hindi natakot sa pag-urong, nanatili siyang hindi napigilan at nadama ang panibagong determinasyon na lumalago lamang sa bawat nabigong pagtatangka. Ang mga kasunod na kabiguan ay hindi nagpapahina man lang sa kanyang sigasig,
at nagpatuloy si Severin habang mabilis niyang hinahasa ang kanyang kahusayan sa paggawa ng Prima Spirit Pill. Matapos ang hindi mabilang na simulation, nagbunga ang kanyang pagpupursige at sa wakas ay nakamit niya ang tagumpay. Pagkaraan ng 7 araw, isang pagod ngunit masayahin na si Severin ang nakaupong nakakross sa harap ng kaldero. Matapos uminom ng ilang mga table tas na nagpapanumbalik ng enerhiya, ipinahayag niya ang kanyang kasiyahan at sinabi. Pagkatapos ng libu-libong pagtatangka, ang tiwala ko sa rate ng tagumpay ng Prima Spirit Pill ay tumaas sa humigit kumulang 50%. Ang 50% na rate ng tagumpay na ito ay maaaring magmukhang karaniwan, ngunit minarkahan nito ang opisyal na pag-akyat ni Severin sa isang 6th grade alchemist. Ang natitira na lang ay upang makabisado ang tumpak na pagmamanipula ng mga ari-arian sa panahon ng proseso ng paggawa. Pagnilayan ng oras na napatayo ang alchemy at si Severin ay tumigil sa pagtayo ng alchemy. Binibilang niya ang mga buwan na lumipas. Napagpasyahan niyang bumalik sa Pearlite Isle at gumawa ng isang opisyal na tagumpay upang maging isang 6th grade alchemist. Kakalabas lang ni Severin sa tore. Nalampasan niya si Emery sa top alchemy ranking. Siya ay gumugol ng isa pang linggo sa ika-6 na palapag pagkatapos linisin ang ika-5. May posibilidad na siya ay naging isang 6th grade alchemist. Nagulat si Severin sa kaguluhan ngunit hindi nagtagal ay nalaman niya ang dahilan ng pananabik. Ang Sith Mountain, kung tutuusin, ang sentro para sa lahat ng alchemist sa loob ng sekta, at nagawa ni Severin na makuha ang ika-3 pwesto mula sa isa sa mga kahanga-hangang nilalang ng bundok na iyon. Kakapasa ko lang sa mga assessment, at ang kailangan ko ngayon ay ilang materyales para sanayin. Kung sino man sa inyo ang gustong tumulong sa akin, maaari ninyong dalhin ang inyong mga materyales sa Pearlite Isle. Nag-transform si Severin sa isang bahaghari at dumiretso sa Pearlite Isle. Sumapit ang gabi, at tahimik na nakatayo si Emery sa bakana ng Alchemy Tower habang tinitingnan ang pangalan sa ika-3 pwesto sa listahan ng ranking, si Severin Foylet. Mukhang pagod na pagod siya, at maging ang ningning ng mga mata ay bahagyang lumabo. Sa kabila ng kanyang patuloy na pagsisikap sa kanyang ika-3 pagtatangka, siya ay nakagawa lamang ng 978 mga recipe ng tableta, na kulang sa huling 2 kailangan upang makumpleto ang pagtatasa. Dahil sa pagod sa pag-iisip sa lahat ng pagsusumikap na iyon, atubili siyang umalis sa lugar na iyon. Ang pagsubok na iyon ay minarkahan ang unang pagtatagpo ni Emery sa pagkatalo at pagkabigo. Muli niyang tinignan ang pangalan ni Severin at binibigkas ito ng mapait na ngiti. Gaano ka ka-talented? Ilang taon na siyang nagsumikap at 3 beses na nabigo sa pagsusulit, ngunit naipasa ni Severin ang lahat sa loob lamang ng kalahating taon. Isang malaking dagok ito sa ego ni Emery, lalo na't minsan na niyang iginiit na ang kanyang alchemical prowess ay makakalaban ni Celeste. Iniwan ni Emery ang Alchemy Tower sa kawalan ng pag-asa, na pinagmumultuhan ng pag-iisip na maaga ni Severin ang kanyang ika-3 pwesto. Ang balita ng mga nagawa ni Severin ay kumalat sa 6th Mountain, na sumasakop sa reputasyon ni Emery at umabot sa bawat sulok ng Grandi Uno sect. Itinuring ng marami na si Severin ang pangalawang henyo ng alchemy ng sekta, at ang pamagat ng numero 1 henyo ng alchemy ay tila naiintindihan niya. Ang tanging natitira upang kumpirmahin ang kanyang tunay na kakayahan ay isang direktang kompetisyon kay Celeste. Napansin ng mga elder sa sekta ang pag-unlad na iyon at nakilala kung gaano kahanga-hanga na nalampasan ni Severin si Emery sa ranggo ng Alchemy Tower. Ang alchemical aptitude ni Emery bilang isang kagilahilalas ng 6th Mountain ay una nang nakakuha sa kanya ng maraming pabor sa mga elder, dahil marami ang umaasa sa kanya na hamanin para sa posisyon ng ika-5 pangunahing disipulo sa pagiging isang 6th grade alchemist. Ang kakayahan ni Severin na malampasan siya ay nagpapahiwatig ng kanyang halos kakaibang talento at husay. Sa ibang lugar, sa 6th Mountain, si Celeste ay matamang nakatutok sa kalderong nasa harapan niya. Gayunpaman, ang kanyang mga nakakagambalang pag-iisip ay humantong sa isang hindi matagumpay na pagtatangka, at isang nakamute na pagsabog ang narinig habang ang usok ay lumitaw mula sa kaldero. Hindi masyadong natuwa si Zelia sa pagkakamaling iyon. Nagagambala ka na naman, Celeste. Ito ang ika-5 set ng mga materyales na nasayang mo ngayon. Itong Yellow Spring Pill na sinusubukan mong gawin ay nangangailangan ng mga materyales na mahirap hanapin.
Napahiya si Celeste matapos masabihan ng kakaiba. Napangiwi siya. Pasensya na. Napabuntong hininga si Zelia at hindi na pinatulan si Celeste dahil alam niyang ang pagkabalisa ni Celeste ay dulot ng mga nagawa ni Severin. Si Zelia ay nagmahal din kay Emery dahil ang huli ay napakatalino sa alchemy, ngunit ang record ni Emery ay sinira ni Severin. Tanong ni Celeste. Sa palagay mo ba ay may mga individual sa mundong ito na may talento sa pagtatamo at bilang isa sa 5 pangunahing disipulo, nalaman ni Celeste na si Severin ay hinirang na ika-6 na pangunahing disipulo dahil ginawa niya ang isang banal na konstitusyon sa isang pambihirang tagumpay sa sagradong lawa. Nagtaka siya tungkol sa posibilidad na ang mga henyo na bihasa sa bawat aspeto. Napailing na lamang si Zelia nang marinig iyon. Wala akong sagot dyan. Marahil isa lamang siyang tumatanggap ng banal na biyaya. Nagpakita ng bahid ng inggit si Celeste nang marinig iyon. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang pangunahing disipulo na may hinahangad na forest constitution na sumasalamin sa pagkakaugnay sa kahoy. Gayunpaman, isa lamang itong element constitution na namutla kumpara sa divine constitution ni Severin. Ang ilang mga pangunahing disipulo ay walang interes sa pagkuha ng anumang mga posisyon, ngunit hindi nila palampasin ang pagkakataong makipagkumpetensya para sa isang lugar sa Grandi Uno Sacred Land ng Midland. Ang sagradong lupaing iyon ay usap-usapan na isang sinaunang at maunlad na sekta na may malaking pang-akit. Ang nagtatag ng Grandi Uno sect ay nagmula sa Midland, at ang timog ay itinuturing na mas mababa sa paghahambing. Ang mga Supreme Saint ay itinuring na ordinaryo sa Midland kung saan ang mga Paragon ang kinakailangan upang makapasok. Kahit na ang isang Royal Paragon ay hindi partikular na prestihiyoso doon. Ang mga mata ni Celeste ay nagpahayag ng pananabik at isang pakiramdam ng hindi pagkakaunawaan habang ang ideya ng Midland ay lumitaw sa kanyang isip. Huminga siya ng malalim at bumulong sa sarili. Hulaan natin, kailangan natin siyang mapagtagumpayan. Kasabay nito, nag-e-enjoy si Raymond sa kanyang tsaa sa isang malabukid na palasyo sa isang lumulutang na isla malapit sa Fourth Mountain. Kamakailan lamang ay lumabas mula sa pag-iisa, kailangan pa niyang bawiin ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Ang umaapaw na surge ng aura ay parang isang mabangis na hayop, at nagdadala ito ng malakas na pressure na maaaring takutin at pigilan ang isang tao. Ang kanyang natamo ay lubhang bumuti sa nakalipas na kalahating taon, at naabot na niya ang level 9 Supreme Saint. Sa kanyang pagtatantya, kakailanganin niya lamang ng 1 taon o higit pa bago niya subukang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Paragon. Pagkatapos humigop ng mainit na tsaa, nagtanong siya. May nangyari ba sa sekta sa loob ng kalahating taon kong pag-iisa? Katabi niya ang 2 binata na may antas ng pagkamit ng level 4 o level 8 Supreme Saint, at agad nilang dinala siya upang mapabilis ang nangyari. Si Carl ang iba pang mga pangunahing disipulo ay nasa pag-iisa, kaya walang gaanong impormasyon na makukuha tungkol sa kanila. Si Severin, gayunpaman, ay pumangatlo sa Alchemy Tower sa loob lamang ng mahigit kalahating taon. Nakuha niya ang lugar na iyon mula kay Emery. Ano? Nalampasan na niya si Emery. Nagulat si Raymond sa balita, na nagudyok sa kanya na humingi ng isang detalyadong account. Gusto kong malaman ang bawat detalyeng nakapalibot sa gawaing iyon. Ipinagpatuloy ng 2 lalaki na sabihin sa kanya ang lahat. Nang malaman ang mga detalye, napatulala si Raymond, lalo na nang malaman na kalahating taon lang ang inabot para malampasan si Emery. Hindi niya inaasahan na may mangyayaring ganoon kahalaga sa wala pang kalahating taon ng pag-iisa. Nang marinig ang lahat, umupo si Raymond sa panandaliang katahimikan bago bumalik sa kanyang katinoan. Hindi ko akalain na magiging napakatalino niya kahit sa alchemy. May papel ba ang divine favor? Nagtataka ako. Ang mga maaaring maging pangunahing disipulo ay malakas, may talento, at makapangyarihan. Maaaring si Celeste ang pinakamahina sa kanila sa mga tuntunin ng pagkamit, ngunit ang kanyang talento sa alchemy ay katangi-tangi. Bawat isa sa mga pangunahing disipulo ay may nakatataas na element constitutions, at ang sabi-sabi na si Carl ay may divine constitution kaya't ang enerhiya ay bumuhos sa kanyang kapanganakan at maging ang kalikasan ay tila ipinagdiwang ang kanyang pagdating. Ang mga elder lahat ay tumingin pabor sa kanya bilang isang resulta.
Nalaman noon ni Raymond na si Severin ay itinalaga bilang ika-6 na pangunahing disipulo dahil sa isang divine constitution, at mas nakakagulat na malaman na si Severin ay may kamangha-manghang talento sa alchemical. Naniniwala siya na ang makapangyarihan sa lahat ay may malambot na lugar para kay Severin. Habang pinag-iisipan niya ang lihim na tunggalian sa pagitan ng mga pangunahing disipulo ng sekta, nanambalik si Raymond sa kanyang katinoan at biglang naisip. Kailangan kong manalo sa kanya.